Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. At kumamay po tayo ng 10 tao, sabihin natin, I'm ready for my miracle. I'm ready for my miracle. I'm ready for my miracle. We are ready for our miracles. Amen. Praise the Lord. Pwede ba natin isigaw, I am ready for my miracle. Amen and amen. Please be seated. Good morning. Isang mapaghimalang araw para sa ating lahat. Praise the Lord. Sino po ba sa atin dito yung talagang nakaranas na or nakakita na ng malaking milagro ng Panginoon sa buhay nila? Wow, praise the Lord. When was that? Kailan pa yon? Bago lang. Praise the Lord. Yung iba medyo matagal-tagal na. Yung iba nakalimutan na siguro kailan yon, no? Well, nananatili po ang katotohanan that our God, the God whom we serve, ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Amen po ba? And He is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi nagbabago ang Diyos. Amen. Pero ang tanong, mukhang madalang na lang tayo makakita at makaranas ng malalaking himala galing sa Diyos sa mga panahon natin ngayon. Tama ba? Mukhang madalang. Nakakaranas pa naman, pero mukhang madalang. Samantalang sinabi ng Panginoong Jesus in Mark 16:17 that believers should expect signs and wonders to accompany them. Those signs shall follow them that believe. Mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi nito na kung tayo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus, we should expect what? Signs, wonders, and miracles happening in our lives. Supposedly, ang mga himala ng Panginoon, supposedly, ang mga kamangha-manghang gawa at kilos ng Diyos ay isang normal na bagay at pangyayari sa buhay ng bawat mananampalataya kay Kristo. Tama po ba? That should be a normal thing para sa atin. Why? Kasi normal ito, it's a regular thing. Kung papansinin natin ang Biblia, araw-araw ay may himala. Tama po ba? Araw-araw ay may pinapagaling ang Panginoon. Araw-araw ay mayroong pinapakain na marami ang Panginoon. Araw-araw ay maraming malalakas na pagkilos ang Panginoon sa buhay ng unang simbahan. Kaya nga, kung ito ay normal at regular na nangyayari sa kanila, we have a same God na nananampalataya tayo sa Panginoon. Therefore, it should also be a regular thing sa mga panahon natin ngayon. Do you agree? Kasi walang pagbabago ang Panginoon. At sinasabi naman natin na nananampalataya tayo sa Panginoon. Tama po ba? Kaya nga, nung sinabi ko na tama naman ang lahat, kaya lang tila ba madalang na lang? Yung mga nararanasan at nakikita natin na malalaking mga kamangha-manghang ginagawa ng Panginoon. That's why we need to echo the prayer of Habakkuk nang sinabi niya sa Habakkuk 3 verse 2. Sabi niya doon, Lord, I have heard the news about you. I am amazed, Lord, at the powerful things you did in the past. Now I pray that you will do great things in our time. Please make these things happen in our own days. Yan dapat yung tibok ng puso natin at prayer natin na, Lord, nabasa namin, naririnig namin yung mga testimony ng iyong mga tao noong ng mga nakaraan, kung gaano kadakila, kung gaano kakalakas, kung gaano ka-powerful. And Lord, ito yung prayer namin that you will please renew them in our days. Muli mong iparanas, sabi nga ng kanta natin kanina, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan sa aming mga kapanahunan. Alam po natin mga kapatid that miracles, ang mga himala ng Panginoon ay isang bagay na nakakapagpalakas sa ating pananampalataya. Tama po ba? Miracles strengthen our faith in Acts 4:31.
Hindi lang yon. Kapag nakakita tayo ng milagro, it confirms the Word of God. Kapag may malakas ang kilos ang Panginoon, nagpapatunay lamang ito na totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? At pangatlo, it also brings people closer to God. Kapag may milagro, kahit ang mga unbelievers, nakukuha sila na manampalataya sa Panginoon at sinasabi nilang, lalapit na rin ako at mananampalataya sa Panginoon dahil sa mga himala na nakita ko ngayon. Amen? These are just some of the blessings ng milagro ng Panginoon. Kaya nga po, sabi ko nga, kagaya ni Habakkuk, it is good for us to pray and ask God to revive His miracles in our days. Amen? Ito dapat yung mithiin ng ating mga puso. Now, ano ba yung kailangan natin para magkaroon ng tinatawag na revival ng signs, wonders, and miracles ng Panginoon? What should we do? Tignan po natin in Joshua chapter 3. And meron tayong makikitang isang bagay doon na nire-require ng Panginoon para sa kanyang malakas na pagkilos sa mensahe natin na pinamagatang, Ready for my miracle. Who's ready for their miracle? Amen. We're ready for our miracles. Let's read Joshua chapter 3 verses 5 to 17. Then Joshua said to the people, sanctify yourselves for His purpose, for tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and cross over the river ahead of the people. So they took up the ark of the covenant and went on ahead of the people. The Lord said to Joshua, this day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. When the soles of the feet of the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, come to rest in the waters of the Jordan, the waters of the Jordan flowing down from above will be cut off, and they will stand in one mass of water. So when the people set out their tents to cross over the Jordan with the priests who were carrying the ark of the covenant before the people, and when those who were carrying the ark came up to the Jordan, and the feet of the priests carrying the ark were submerged at the end of the water, for the Jordan overflows all of its banks throughout the time of harvest, the waters which were flowing down from above stopped and rose up in one mass a great distance away of Adam, the city that is beside Zarethan. Those waters flowing downward toward the Sea of the Arabia, the salt water were completely cut off. So the people crossed the river opposite Jericho. And while all the people of Israel crossed over on dry ground, the priests who carried the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan riverbed until all the nation had finished crossing over the Jordan. I think familiar po ang marami sa atin tungkol sa himalang ito ng Panginoon. Tama po ba? It was the day na mutabok na sila, tatawid na sila sa Jordan River para pumaroon na sila sa promised land ng Panginoon at dadaan muna sila sa Jericho. Now, at this time of the season, yung Jordan River po ay sinasabing nasa tinatawag na flood season. Ibig sabihin, mataas ang tubig ng Jordan River at napaka-imposible na mayroong makatawid dito. Napaka-imposible. But of course, God, in His power, parted the river and make the Israelites cross over the Jordan. Sa makapangyarihang taglay ng Panginoon, ay pinatigil niya ang daloy ng tubig ng Ilog Jordan at nakatawid ang buong bansa ng Israel noong mga oras na yon. Pero gusto kong pansinin natin na bago pa ginawa ng Panginoon ang himalang ito, ay mayroon siyang hiniling o meron siyang iniutos sa mga Israelita na kailangan nilang gawin. Tama po ba? Meron siyang iniutos. At makikita natin dito sa atin pong mga panahon, it is the same thing with us.
kayang paghimalaan ng Diyos ang ating mga buhay. Kayang paghimalaan ng Diyos ang ating mga sitwasyon. Gusto ng Diyos kumilos sa ating mga buhay at mga sitwasyon. Pero again, gaya ng mga Israelita, mayroon siyang i-require. Meron siyang hihilingin. Meron siyang iuutos sa bawat isa sa atin bago siya gumawa ng kanyang kamanghamanghang mga himala. Ano po kaya ito? Tignan po natin muli ang verse 5 ng Joshua chapter 3. Ang sabi niya doon, that Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ano yung wonder na ginawa ng Diyos pag kinabukasan? Pinatigil niya ang daloy ng ilog Jordan at nakatawid ang ilang milyong Israelita sa mala na lupa. That was the miracle. And yet, ang sabi ng salita ng Panginoon, sanctify yourselves first before the Lord will do wonders among you. Ano po ang nire-require ng Panginoon para sa kanyang malakasang pagkilos? Ano po ang hinihingi ng Panginoon mula sa atin para siya ay maghimala sa ating mga sitwasyon? Ito ay tinatawag nating sanctification. God requires for all of us to be sanctified. Anong ibig sabihin nito? Next slide. We need to sanctify ourselves. We need to consecrate ourselves. We need to separate ourselves for a holy purpose. We need to purify ourselves and we need to make ourselves holy. Kung tatagalugin pa natin at sisimplihan natin ang ibig sabihin ng sanctification, hinihiling ng Diyos ang kalinisan ng bawat isa sa atin sa kanyang harapan. Kailangan linisin natin ang ating mga sarili sa kanyang harapan bago po siya makakilos at makagawa ng kanyang himala. Alam po ninyo yung sanctification ng panahon nila, when they hear the words and the order and the command, sanctify yourselves, Theo, ibig sabihin po nito para sa kanila, ito ay panahon na labhan nila ang kanilang mga damit. Kailangan labhan ng mga damit. Exodus 19:10 and 14. At hindi lang hanggang paglalaba. Pag naririnig nila ang sinasabi ng Panginoon, linisin niyo ang inyong mga sarili, ito ay panahon ng pagpapalit ng bago at malinis na damit. Makikita natin yan sa Genesis 35:2. At pangatlo, kapag naririnig nila yung mando o yung command na you need to sanctify yourselves, ibig sabihin, hindi muna magsisiping ang mga mag-asawa. Because they need to be sanctified. They need to be purified. Kailangan nila maging malinis sa harapan ng Panginoon. Pero mga kapatid, more than this outward or physical side of sanctification, kailangan po natin magkaroon ng spiritual side, which I believe is more important than God. Amen po ba? Sa panahon kasi nila, ganon yung ibig sabihin maglinis ka. Maglaba ka ng damit mo, magbihis ka ng bagong damit, malinis na damit, at huwag ka munang sumiping sa asawa mo. Ito ay pinapakita na the physical or outside form or side of sanctification. Pero sabi ko nga, more than the physical or the outward form of sanctification, kailangan natin na idaan ang buhay natin sa tinatawag nating spiritual side of sanctification dahil ito ang mas importante sa harapan ng Panginoon. Amen? Gusto po ba nating lumago sa kabanalan? Gusto po ba nating maging malinis sa harapan ng Panginoon? Gusto natin? Amen? Pero mga kapatid, hindi mangyayari or makukuha yan sa pagmumukhang maamo or banal lang. Amen ba? Hindi tayo lalago sa kabanalan kung magmumukha lang tayong banal at maamo ang muka. Hindi nakukuha yan sa pagsusuot ng puting damit at pagtalakbong ng ulo. Hindi po tayo lalago sa kabanalan sa pamamagitan lamang ng panlabas na gawain or kaanyuan. At hindi kikilos ang Diyos sa atin dahil lamang sa pagmumukha ng bawat isa sa atin. Mabuti na lang. Kasi paano kung sa pamagitan lang ng kaamuan ng mukha kikilos ang Diyos, paano naman yung mababagsik ang mukha?
Pakitigin mo muna nga yung katabi mo. Maamo ba or mabagsik? Paano na lang tayo na mababagsik ang muka? Paano na lang tayo na mga mukhang suplado at suplada? Paano na lang tayo na mga mukhang isnabero at isnabera? Paano na lang tayo na mabibigat ang mga muka? Hindi nakikilos ang Diyos. Buti na lang, hindi sa ganong kaparaanan lalago sa kabanalan ang bawat isa. Kaya pakitapik mo yung katabi mo na may mabigat ang muka, may pag-asa kang lumago sa kabanalan. O sabihin mo, may pag-asang kumilos ang Diyos sa buhay mo kahit ganyan ang mukha mo. Amen? Matanong ko nga po, bakit ba kasi hindi makukuha lang sa panlabas na anyo at gawain ang paglago sa kabanalan? Why? Bakit hindi sa panlabas na anyo? Bakit hindi sa mga panlabas na gawain makukuha ang paglago sa kabanalan? It's because, kapatid, sanctification is a progressive moral change of behavior and motives. Dahil ang katotohanan at ang totoong paglago sa kabanalan at katwiran at pagiging malinis sa harapan ng Panginoon ay isang tuloy-tuloy na pagbabago ng kalooban, ng isip, ng puso, ng pagkatao, maging ng mga saloobin at motibo. It is a progressive, continuous change of the inner man. Wala naman pong instant na banal ka na ngayon. Wala po. Tama po ba? Meron ba dito? Wala, di ba? Ito, ang pagbabago ng kalooban, the changing of the inner man is a daily experience. It's a continuous process. Ito ay tuloy-tuloy habang buhay, tuloy-tuloy tayo nagbabago, tuloy-tuloy tayo nagiging banal, tuloy-tuloy tayo nagiging malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? Kapatid, sabi nga ng Romans 6:19, I'm speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you presented your bodily members as slave to impurity and to lawlessness, leading to further lawlessness, so now offer your members, your abilities, your talents as slaves to righteousness, leading to sanctification that is being set apart for God's purposes. Ang sabi ng Panginoon, dati, yung buhay nyo ay alipin ng kasamaan. Tama po ba? Dati yung buhay nyo ay alipin ng kasalanan. Pero ngayon na kay Kristo na kayo, ano ang sabi niya? I want you to offer your members, your bodies, your abilities, your talents saan? Na maging alipin ng katwiran upang kayo ay patuloy na maging banal, maging malinis sa aking harapan at magamit para sa aking purpose. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya makikita natin, it's a continuous process. Tuloy-tuloy ito na proseso. At gusto ko pong maintindihan ng bawat isa na tayo po ay binanal na, nilinis na, sinanctify na ng Panginoon nung tayo po, next slide, ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay. That very time, when we come before the Lord Jesus Christ at talagang nagsisi sa ating mga kasalanan at isinurrender ang buhay sa Panginoon, God already sanctified you and me. Instantly, binanal tayo ng Panginoon. Ano ba ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? Next slide. When someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Kaya kung sinasabi mo sa sarili mo na hindi ako banal, kapatid, maaaring hindi ka banal kung hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan. Pero kung nagsisi ka sa iyong kasalanan at sinurrender mo, bawat araw ang buhay mo sa Panginoon, bawat araw may kabanalan na nakatira sa buhay mo. Amen? Hindi man maaaring kapanipaniwala, pero sa oras na ito yung katabi mo, binanal na yan ng Panginoon. Amen? Amen? Kapatid, gusto ko rin pong maintindihan ng bawat isa sa atin that yes, instantly we have been sanctified by God, pero gusto ko rin maintindihan natin na binabanal
At patuloy tayong binabanal ng Panginoon kung tayo po ay nananatiling sumusunod at nananatili sa Kanyang salita. Yes, we have been instantly sanctified and cleansed by God, pero alam natin na kung hindi tayo susunod at hindi tayo mananatili sa salita ng Diyos, madudumihan na naman ang ating mga buhay. Tama po ba? Kaya nga yung mga nag-i-encounter retreat, di ba ang feeling natin kapag nasa encounter retreat tayo, feeling natin ang linis-linis natin. Amen ba mga retreaters? Banal na banal tayo, we have the peace and the joy in our hearts at ayaw na nating umuwi. Sasabihin natin, pwede dito na lang sa church tumira. Kasi pag nandito tayo sa retreat, ang linis ng isipan, ang linis ng puso, ang linis ng bibig, ang gaan ng buhay. And that is true. Dahil yun ay proseso ng Diyos sa pagpabanal at paglilinis sa buhay natin. Pero ang tunay na buhay ay naroon sa labas ng simbahan. Ang tunay na laban ng buhay ay nasa labas ng simbahan. Kaya nga kung hindi tayo mananatili sa Kanyang salita, sigurado, madudumihan ang buhay natin. Amen? Ano ang sinabi ng John 17 verse 17? Make them pure and holy through the teaching them your words of truth. Ang salita ng Diyos lamang at ang pagsunod dito ang talagang makakapaglinis at patuloy na makakapaglinis sa ating mga buhay. Amen? And gusto ko ring maintindihan po ng bawat isa sa atin na yes, binanal na tayo ng Panginoon, and yes, habang tayo ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos, ay patuloy tayong nililinis at inaayos ng Diyos. Pero again, I also want you to understand na ang level ng kalinisan, ang level ng kabanalan at katwiran ng buhay ay iba't iba mula sa atin. We differ in our level of holiness. We differ from each other in our level of righteousness. We differ from each other sa level ng kabanalan at katwiran. Tama po ba? Alam niyo po ba yon? Iba-iba yung level natin. Why? Dahil nakadepende sa level ng ating katwiran, kabanalan at kalinisan sa harapan ng Diyos sa commitment natin sa mga spiritual disciplines na siyang magpapalago at magpapaunlad sa ating kabanalan. Amen? Ganun talaga. Yung iba mas banal sa atin. Tama ba? Yung iba mas malinis kaysa sa atin. Yung iba mas matino kaysa sa atin. Kahit na pare-pareho tayong Christian, iba-iba pa rin ang level. Why? Because again, this depends on your commitment to the spiritual disciplines na yung sinusunod dahil ang mga disiplinang ito ang siyang tutulong sa bawat isa sa atin na mapalago at mapaunlad ang ating kabanalan sa harapan ng Panginoon. Amen? That is why, kung talagang seryoso tayo to have a revival of God's wonders in our lives, kung gusto talaga natin na maranasan muli ang mga himala at ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa ating mga buhay, then kailangan nating mag-progress, kailangan nating umunlad, kailangan nating lumago in our sanctification. Kailangan magpatuloy tayo na maging malinis sa harapan ng Panginoon. Ito ang kailangan ng bawat isa sa atin. So ano ang kailangan natin gawin? Para patuloy tayo maging malinis sa harapan ng Panginoon. Para tayo ay lumago sa kabanalan. Number 1, flee. Ang sabi doon, flee from sexual immorality. Sasabihin nyo, Pastor, sexual immorality, pare-pareho naman tayong mga Christian sa loob ng simbahang ito. Tama po ba? Tama! Tama naman! Pare-pareho tayong mga Christian na. And yet, pangit man sabihin, wala naman dito, praise the Lord, pero nakakarinig tayo ng mga balita na Christian na and yet i-involve pa rin sa tinatawag natin na immoralidad. Kaya nga sabi ni St. Paul, 1 Thessalonians 4:3, For this is the will of God, that you be sanctified, separated and set apart from sin, that you abstain. Say it with me, abstain. Back away from sexual immorality. Sino ba yung kausap ni Pablo dito? Hindi ba mga taga-simbahan na?
Sabi niya, ito ang kalooban ng Diyos sa inyo at ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Lumayo tayo sa lahat ng klase ng immoralidad. And from the point of view ng sinasabing ito ni Pablo, ano ba ang sexual immorality na sinasabi ng Biblia? Simple lang, anumang pakikipagtalik na labas sa kasal, anumang sexual relationships na labas sa kasal, ito ay sexual immorality. Ibig sabihin, kung live-in mo, that's sexual immorality. Sorry po. That's why patuloy tayo every year, nangungulit tayo, offer tayo ng kasalang bayan kasi total nandito na kayo, ayusin na natin yung buhay nyo. Magpakasal na kayo, libre to, walang bayad to. Kasi hindi nyo pwedeng i-afford si pastor kung magsosolo kayo ng kasal. Diba? Kaya sabi natin, sige na, libre to, walang problema, pakainin nyo lang si pastor. Okay na yun. No, tapos dagdagan nyo rin ng mga token, mga ganun. Joke lang po. Kahit wala pong bayad, basta taga-simbahan natin, gusto nating tumulong na maayos ang buhay. Amen? Papakasal na si ate? Kasi yun po yung katotohanan. At hindi po natin sinasara ang simbahan na hindi papasukin yung mga nagli-live-in. No, you're welcome! Okay lang yan, pasok kayo dito kasi saan yung malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi kayo papasok ng simbahan? And we don't, anong tawag doon? We don't condemn anybody kasi pare-pareho lang tayong makasalanan. Nagkataon lang na nauna lang kaming nakalabas sa kasalanan yan. Amen? So yun ang sinasabi ni Pablo sa mga simbahan. Kapatid, gusto nyo kumilos ang Diyos sa buhay nyo, tigilan nyo na ang sexual immorality. Amen? Kaya minsan, sumasama ang loob ko, ba't hindi pa po kayo magpapakasal? Kasi pastor, wala pang pera. Bakit? Kailangan ba yun? O siguro kailangan sa pagkuha ng mga lisensya, siguro 500, 1,000, yun na yung pinakamalaki yung gagastusin. Gusto po namin na ingranding kasal, tumigil ka. Hindi ka na virgin. Diba? Hindi na virgin, gusto pa ng ingrande at magsusuot pa ng puting-puti, nakabelo pa. Hindi nyo ba alam na ang belo ay sinusuot lang ng birhen? Tapos, sa panahon natin ngayon, laki-laki ng tiyan, nakabelo. Wow! Diba? Kakakilabo. Anong tinatakloban dyan? Nakita naman lahat din sa kanya. Kapatid, anumang pakikiniig sa labas sa kasal, mapalalaki man or mapababae, or adultery. Diba? Ano ba yung adultery sa Tagalog? Pakikiapid. Tama ba? Ano mang pakikiapid. Ano mang pakikipag-sex, pakikipag-niig sa kapwa lalaki or kapwa babae or maging sa hayop, ito pong lahat ay immorality. And we need to stop. We need to flee from this kung gusto natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin. You know why? Ano ang sinabi ng 1 Corinthians 6:18-19? Run away from sexual immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the one who is sexually immoral sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have from God, and that you are not your own property? Ito ang dahilan, mga kapatid, bakit hindi makakakilos ang Diyos, makakapaghimala ang Diyos sa ating sitwasyon at sa ating mga buhay. Because hindi siya pwedeng kumilos o manahan sa isang maruming tahanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. So kung ginagamit natin ang ating katawan sa immoralidad, nadudumihan ang katawang ito at hindi pwedeng manahan ng banal na Espiritu sa katawang ito kung siya ay marumi. Because God is a holy God. Therefore, hindi siya pwedeng kumilos. Alam nyo, isang testimony to, maraming beses naririnig ko, kapag yung kinasal, kahit simple lang yung kasal niya, kahit intimate lang yung kasal niya,
pero walang nangyari sa kanila at hindi siya buntis daan, malakas ang kilos ng Diyos sa kasalang yon. Tama ba yung mga kinasal dito ng mga virgin? Kontra doon sa Ingrande. Ingrande with matching coordinators and all, para-para. Pero hindi na may nangyari na o kaya buntis na, isinikreto pa kay pastor na buntis. May mga kapalpakan na nangyayari sa kanilang ceremonies. At ramdam mo na halos wala doon ang presensya ng Panginoon. Kaya sa mga kabataan, gusto niyong kumilos ang Diyos sa araw ng inyong kasal, pigilan niyo yung mga sarili niyo. Iligo niyo lang yan. Bumabad lang kayo sa tubig, maligo ng maligo ng maligo. Kumain ng ice cream. Kasi gusto natin na kumilos ang Diyos, di ba? Paano kikilos ang Diyos kung marumi yung katawan mo? Paano siya titira dyan? Paano siya bababa dyan? Paano ka pupuspusin ng presensya ng Banal na Espiritu kung hindi siya pwedeng tumira at mapuspos dahil marumi ka? Amen? Kapatid, when we subject ourselves to immorality, again, dinudumihan natin ang katawan natin na siyang templo ng ating Panginoon. So again, the first thing, kung gusto nating lumago sa kabanalan at kumilos ang Diyos sa buhay natin, flee from immorality. Pangalawa, ano ang sinabi nun? Flee from impurity. Hindi lang sa immoralidad tayo lalayo. Sa lahat ng klase ng karumihan ay kailangan tayong lumayo para lumago tayo sa kabanalan. Ano ang sabi ng Romans 6:19 again? I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you presented your bodily members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to further lawlessness, so now offer your members, your abilities and your talents as slaves to righteousness, leading to sanctification that is being set apart for God's purposes. Sabi ko nga, hindi lang sa karumihan ng katawan ang nagiging hadlang sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Maging sa pagkakaroon ng una, next slide, maruming kaisipan. If we have impure thoughts, any kind of thought that corrupts, dirty mind, puno ng pagdududa ang ating mga kaisipan, marumi, berde ang ating kaisipan, puno ng mga pagdududa, then ito ay hadlang sa pagkilos ng Diyos. Hindi lang katawan, maging isipan ay tinitignan ng Diyos kung kaya niya bang gumawa doon. But when God sees that your mind is full of dirty, corrupt, filthy minds and thoughts and doubts, then hindi siya pwedeng kumilos doon. Kaya nga magandang sinasabi ng Philippians 4 verse 8 na, brothers, ang sabi niya doon, think of whatever is true, of whatever is beautiful, whatever is clean, whatever is holy. Yun ang sabi ng Panginoon. Ingatan natin ang kaisipan natin na dapat walang maruming kaisipan ang papasok at mananahan dito. Pangalawa, hadlang din sa pagkilos ng Diyos kung meron tayong maruruming mga bibig. Impure words. Ano yung mga impure words, mga kapatid? Any word that corrupts, anumang salita na marumi. Anumang salita na foul language, anumang pagsisinungaling, anumang paninirampuri, anumang pagchichismis, lahat na ito ay hadlang sa pagkilos ng Diyos. Amen? And we will say, wala man yan sa atin. Praise the Lord kung wala, pero sa totoo lang meron. Amen ba? Huwag natin sabihin na Kristiyano tayo, pero hindi na tayo naninirang puri. Amen ba? May naninirang puri pa rin. Yung kuminsan nga mas nakakalungkot, yung mismong nasa loob ng simbahan ang malakas manirang puri. Totoo, hindi? Totoo, di ba? Kaya sinasabi ni Pablo, ayusin nyo yung buhay nyo. Gusto nyo kumilos ako sa sitwasyon nyo, then ayusin nyo pati bibig nyo. Hindi lang katawan nyo, isip nyo at bibig nyo, ayusin nyo. Amen? Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew 15:11, di ba? Hindi
nakakarumi sa tao kung ano yung pumapasok sa kanyang bibig. Kung hindi kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig, yun ang nakakarumi sa tao. Amen? Minsan kasi mas concerned tayo sa kinakain natin. Ew, 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 ew. Pero sa totoo lang, yung lumalabas sa bibig natin ang ew. Amen ba? Amen ba? Yes. Pangatlo, hadlang din sa pagkilos ng Diyos yung maruming emosyon, the impure emotions. Ano yung impure emotions? Any emotion that corrupts, toxic, o para mas maging detalyado tayo, unforgiveness. Para maging detalyado tayo, bitterness, anger, envy, lust, greed, jealousy. Lahat ng mga emosyon na ito na negatibo na nananatili sa ating mga puso, lahat ito ay magiging hadlang sa pagkilos ng Panginoon. Simple na lang yung nananatiling may galit sa puso mo. And yet you're saying, Lord, kumilos po kayo, hindi kikilos. Kasi may galit dyan sa puso mo. Lord, please, maghimala po kayo, and yet meron kang hindi pagpapatawad sa puso mo, hindi maaaring kumilos ang Diyos dahil marumi ang hindi pagpapatawad na nasa puso natin. Amen? Maging yung simpleng inggit, naiinggit ka. Nagsiselos ka na wala naman dahilan. Nangingitim ka na sa inggit. Tapos sinasabi mo, Lord, maghimala po kayo sa sitwasyon ko. Yung kapitbahay ko, ang dami nang himala. Ako wala. Kapatid. Sabi nga ni Ate Guy, walang himala. Wala talagang himala kasi marumi ang puso. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Solomon sa kanyang katalinuhan, Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Bantayan niyo yung puso niyo because they influence everything in your life. Bantayan niyo yung puso. Dahil lahat nagsisimula sa puso. Kung marumi ang puso, magiging marumi ang salita, at magiging marumi ang kaisipan, at magiging marumi ang ginagawa ng katawan. Amen? It all starts with the heart. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang puso mo. Amen? Hindi lang puso, bantayan mo rin ang isipan mo. Sige, sabihin mo sa katabi mo, isip-isip. At bantayan lalo na ang bibig mo. Yan. Nako, may nagtuturoan na. Siguro maganda kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Tama ba? Kung hindi naman maganda sasabihin mo, tikom ang bibig. Amen? Kapatid, pangatlo, ano ang dapat nating gawin para tayo po talaga ay galawan ng Panginoon sa ating mga buhay at lumago sa kabanalan? Let's walk in the Spirit. Matuto po tayong lumakad sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, matuto po tayong makipag-best friend sa banal na Espiritu. Ano ang sabi ng Galatians 5:16-17. I advise you to obey only the Holy Spirit's instruction. Sa buhay natin, ang daming instruction. May instruction yung katawan natin, may instruction yung kaaway, may instruction yung ibang tao. But ang sabi ni Paul, I advise you to obey only the Holy Spirit's instruction. He will tell you where to go and what to do. And then you won't always be doing the wrong things your evil nature wants you to. For we naturally love to do evil things that are just the opposite from the things that the Holy Spirit tells us to do. And the good things we want to do when the Spirit has His way with us are just the opposite of our natural desires. These two forces within us are constantly fighting each other to win control over us. And our wishes are never free from their pressures. Galatians 5:16-17. Ito yung pangatlo na dapat natin dinidisiplina yung sarili natin. Let us obey only the voice and the will of the Holy Spirit. You know why? Ang pagiging malinis ng buhay at ng kabanalan at katwiran ay trabaho ng banal na Espiritu sa ating buhay.
Hindi naman natin kayang linisin at baguhin at pakabanalin ang ating sarili sa sarili lamang nating gawa. Tama po ba? Why? Dahil mismo sinabi niya, we are prone saan? Sa paggawa ng kasamaan. Sanay tayo sa paggawa ng kasamaan at karumihan. Kaya kailangan natin ng banal na spirito na kumilos sa ating mga buhay araw-araw kung gusto nating lumago sa kabanalan at kalinisan sa Kanyang harapan. Amen? And how do we do that? Number 1, remain in the Word of God. Uulitin natin, para tayo ay magbago at patuloy na magbago at maling malinis, manatili tayo sa salita ng Diyos, manatiling nagme-meditate, and higit sa lahat, manatiling sumusunod sa salita ng Diyos. Dahil wala nang iba pang makapagbabago, makapaglilinis ng buhay natin kung hindi ang salita ng Diyos. Pangalawa, pray for a fresh and filling of the Holy Spirit every day. Importante po ito. Manatili po tayong humihiling sa banal na Espiritu ng bagong kapunuan ng Kanyang presensya bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Ang pagiging puno ng banal na Espiritu ay hindi minsan lamang. Dapat ito ay araw-araw na pangyayari sa buhay natin. Kaya kung meron tayong dapat dinadagdag sa daily prayers natin paggising is that, Lord, punuin niyo po muli ako ng iyong banal na Espiritu. Dahil yun lang ang kaparaanan para malabanan natin ang tawag ng laman. Tama po ba? Yun lang ang kaparaanan para hindi natin magawa ang tawag ng laman at ng mundo by the power of the Holy Spirit that is living in you. And pangatlo, walk away from anything or anyone that corrupts. Kailangan natin ng self-control. Disiplinahin natin ating mga sarili na lumayo sa anumang tao, sa anumang lugar, sa anumang event na magli-lead lang sa atin sa carnality or worldliness and magigrieve lang ang banal na spirito. Kailangan lumayo na tayo. Amen? Kung yung taong yan ay badang influence sa'yo, layuan mo na. Kung yung lugar na pupuntahan mo, alam mo magkakasala ka lang doon, huwag ka nang pumunta. Kung yung program, yung event na yan, alam mo, puro lang kalayawan, kahilasan ang mangyayari doon, huwag ka nang pumunta. Ang grasya ng Diyos nandyan para tulungan ka, pero kailangan mo rin tulungan ng sarili mo. And it needs self-control and self-discipline. Amen? Kapatid, yung disiplinang ito ay kailangan kung gusto nating manatiling malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? Again, hindi po nagbabago ang Diyos. God changes not. He is the miracle-working God yesterday, today, and forever. And yung requirement niya para sa kanyang paggalaw ay hindi rin nagbabago. Kung noon sinabi niya na kailangan maging malinis ang buhay niyo bago ako gumalaw, ganun pa rin ang requirement niya sa atin ngayon at sa mga susunod na henerasyon, hindi magbabago. Sasabihin pa rin ng Panginoon, gusto niyo ng malakas ang galaw ng aking kapangyarihan, gusto niyo ng mga himala, gusto niyo ng mga kamangha-manghang mga bagay, then linisin niyo ang buhay niyo sa harapan ko. Mga kapatid, kung gusto po natin na patuloy na maranasan ang signs, wonders, and miracles of God, then patuloy din po nating linisin at panatilihin na malinis ang ating katawan, ang ating isip, ang ating puso, at ang ating bibig. At patuloy po tayong magpapuno sa banal na Espiritu bawat araw at sundin ang kanyang kalooban. Sa ganitong kaparaanan, maihahanda natin ang ating mga sarili sa kanyang pagkilos at sa kanyang himala. We declare we are ready for our miracles. Then let it be. Nawa ang bawat isa sa atin ay tunay na maging handa sa pagkilos ng Diyos. Dahil kung ang Diyos ang tatanungin, excited siyang kumilos. Excited siyang maghimala.
Excited siyang sagutin ang iyong mga panalangin. But God is looking at you right now. Ready ka na ba? Ikaw ba ay isang entamblado na malinis kung saan pwede niyang ipakita, isalida, ishow ang kanyang kapangyarihan? Kapatid, ang kabanalan ay trabaho ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin kaya maging banal sa sarili lamang nating kaparaanan. Kaya nga marapat, sa tulong ng banal na Espiritu, panatilihin nating malinis ang ating katawan. Hindi lang yung malinis na naligo, kung hindi malinis dahil hindi natin ginagamit ang ating katawan sa lahat ng klase ng imoralidad at kasalanan. Panatilihin nating malinis ang kaisipan, ang bibig, ang puso. And every day, ask for a fresh infilling of the Holy Spirit so that we could walk in the Spirit and we will not gratify the works of the flesh. Amen? Tumayo po tayong lahat. Muli, idulog natin ang ating puso sa Panginoon para muli nating maranasan ang kanyang pagkilos, ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Sabihin natin sa Panginoon, narito kami ngayong umagang ito. Ito ang dalangin namin, Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Ihandog natin muli ang ating mga buhay. Karingtan ang iyong mukha, sumasako sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katag. Itaas natin ang ating kamay and let's be prepared for the move of God. Ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo. Hatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong buong puso. Ito ang dalangin namin, Panginoon. Minang iyong kapangyarihan, ipamalas mo. Hatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan.
kaluluwa'y mapuspos ng lubungsan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, narito ang bawat isa sa umagang ito sa iyong harapan. Hayag ang aming buhay sa iyo, wala kaming maitatago. Maging ang laman ng aming isipan, ang laman ng aming puso, ang mga salita na lalabas sa aming bibig, ang mga ginagawa ng aming katawan, lahat yan ay hayag sa iyong harapan. Panginoon, patawarin niyo kami sa lahat ng karumihan na ginawa ng aming katawan, inisip ng aming isipan, sinalita ng aming bibig, ikinanlong ng aming mga puso. Patawad po, Panginoon, dahil kinalimutan namin ang aming buhay at aming katawan ay banal na templo mo. We subjected this temple to immorality, to impurity. Alam namin, nag-grieve ka namin, banal na spirito. Patawad po. Gaya ng aming awit, muli namin inihahandog ang aming buong pagkatao sa iyo, ang aming buong kaluluwa, isip, puso, katawan. Muli, Panginoon, pakalinisin niyo po kami. Pakalinisin niyo po kami muli, Panginoon. At bigyan niyo po kami muli ng pagkakataon na mabuhay ng malinis sa iyong harapan. Malinis ang katawan, malinis ang isipan, malinis ang puso, malinis ang bibig, malinis, matuwid sa iyong harapan. Hindi lamang dahil gusto namin kumilos ka sa aming buhay, kung hindi, gusto namin itong gawin dahil ito ang kalooban mo sa amin at ito ang makapagbibigay saya sa iyong puso. Kahit wala nang himala, basta mapaligaya lang namin ang iyong puso, Panginoon. Kahit wala nang malakas sa pagkilos, basta matuwa ka lang sa buhay namin. Ito ang nais namin, Panginoon. This is the biggest miracle that we could ever have. That is to please you and please you alone. So God, cleanse us once again and make us holy and sanctified before you. At dalangin namin, malaya po kayong kumilos sa buhay at sitwasyon ng bawat isa. Patuloy dinadalangin ko sa oras na ito ang nangangailangan ng milagro ng kagalingan sa anumang sakit at karamdaman. Lord, I speak the miraculous healing of the Lord Jesus Christ to every kind of sickness and disease na mayroon ang iyong mga anak sa oras na ito. Ang himala ng pagkakaroon ng anak ay patuloy naming sinasalita sa mga mag-asawa na naririto na gustong magkaroon ng anak. Panginoon, we speak life to the womb. We speak life to their wombs, O God. Patuloy dinadalangin namin ang himala ng pananalapi, yung mga nangangailangan na malaking kantidad, na malaking pera sa mga babayaran o kailangan bilhin. Panginoon, patuloy namin sinasalita ang pagbubukas ng kalangitan at paghuhulog ng mga finances sa sukat wala kalagyan sa iyong mga anak na malinis ang buhay sa iyong harapan. Lord, lalo na ang himala ng kaligtasan sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy namin itong sinasalita sa buhay ng bawat isang naririto.
Kilala mo ang mga mahal namin sa buhay, pamilya na hindi pa ligtas, hindi pa nakakakilala sa iyo. And Lord, hindi kami titigil na hilingin ang himalang yan. Yan ang himala na gustong-gusto namin, Panginoon, ang makasama ang buong pamilya sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. And Lord, we know nothing is impossible with you. Salamat, Lord. Patuloy mo kami pakalinisin bawat araw. Pakapunuin mo kami ng iyong banal na Espiritu bawat araw. Salamat. Dinideklara namin, Panginoon, sa iyo ang aming buhay, sa iyo ang aming katawan, sa iyo ang aming kaluluwa. Ang kabuuan ng aming pagkatao ay sa iyo. Maghari ka, Panginoon.